Good evening. We're here at the Women's Conference. I want you to show them. At my right is a woman who has a womb. Okay? Show them. The Women's of VCF. Say hi. Oh, makita kayo all over the world. Hello, the women's all over the world. These are the women's here in the Philippines. We have here our Maibu group. Praise the Lord. Hello. Mukhang hindi masyadong nakita ang beauty ni Malu. Balit po natin ng konti. Baka naman madiado. Enjoy lang, okay? Ayaw ko masyadong serious kayo. Magandang gabi, bayan. And we are here, one of our platforms in Victory Christian Fellowship. We see to it that this 2023, we are nurturing the whole body of Christ with the food of the Word, of the food of God, which is the Word of God, so that everyone would function correctly, rightly. Sila po ay may karapatang maging tawaging woman dahil may womb sila ayon sa Bible. Kaya let us hear from them kung ano yung mga at least narinig nila na naitama sa kanila. Hindi pa naman buo po ang ating message. Tonight, you're going to hear a message that can change or shift your perspective being a woman of faith. Okay? Praise the Lord. Praise God. So, I really thank the Lord for this woman fellowship. It's not because of the age that you will be called a woman. It's because of your function. Babae ka. Ano bang purpose? Bakit ka naging babae? So, yun ang na-correct sa akin kanina. Kaya tama sabi Pastora na there is always that pride sa mga babae sa generation ngayon na ayaw ng mga babae na maliit. They feel like gusto nila kung anong kaya na nila. Kaya ko rin yan. So, doon ko na-understand kanina na what is your main function? Kasi the Lord doesn't look at you, hindi siya nag-utos na gawin mong lahat ng bagay. Ang sabi niya lang, I created you for a purpose. Ano bang purpose? Bakit ako nandito? It's for me to multiply. And I'm blessed. So narinig ko kanina na, di ba, we are the church. The Lord will give you the seed. The church must multiply this seed. Kaya may fellowship. Lahat. May children, super kids and everything. So yun yung tumakbo sa isip ko kanina. The Lord gave the church the seed. We are to multiply. I am a woman. That I will come, if the Lord gives it, then a man will give me a seed and I must multiply. Not just sa pag-anak, na kay woman ka na umanak ka 24 ng anak, sunod-sunod. It's not because of that. But whatever the man will give you, you must multiply for the glorification of the Lord. So I'm blessed for this night. Amen. Those are one of the purpose of a woman. That's why we need to hear that. Okay, praise the Lord. Another woman who has a womb. Yes. Praise God. Good evening, everyone. So, ako din nagpapasalamat kay Lord for what I've learned today, especially for the reminder that men and women are equal. Hindi pwede na mas nakakataas ang men sa women or mas nakakataas ang women sa men porket may trabaho or porket maraming responsibility, ganyan. Because we are equal in the sight of God. Ito yung natutunan ko ngayon that we are, men and women are men, spirit, but then, meron lang tayong different suit, different na damit for our distinction, for our function, because we have different function. And also, I've learned that a woman must not be a jack of all trade, master of none, kasi we have different purpose. Hindi pwede na yung, yun nga sabi niya ate, kanina na yung pride, hindi pwede na kung ano yung kaya ng men, kailangan gawin natin all in one. Hindi pwedeng alone lang tayo. Kundi kailangan yung function na ginawa sa atin ni Lord, yun dapat yung function na susundin natin. And that, I'm also praising God for reminding us that women are the most dangerous species, dangerous creation, that God created. He has given us that responsibility to multiply. He has given us that responsibility na i-develop yung seed na binigay sa atin. Because sabi nga ni Pastora kanina, if wala ang woman, lahat ng seed na nasa womb ng man, nasa loins ng man, kung wala ang womb ng woman, walang men. They will not come out. They will not come out. Yeah. And they will not be developed if wala ang woman. That's why
we are dangerous and we are powerful. So glory to God. Amen. So, okay, thank you. Welcome to the Woman of Faith. The woman is the power of a woman. Are you ready? I hope and trust that our eagles outside are listening, and also my daughter Jollibee. You need this. This message is very important for all women all over the world. So we have to identify again, man, M-A-N, is a spirit. Remember God, Genesis 1:26 and 1:27. Yun po ang ating gagamitin para magkaroon po tayo ng background dahil ang salita ng Diyos ay isa. Remember, ang manual po, ang Bible is manual. Manual means manuscript or script or manufacturer. Kung anong iniisip ng manufacturer, nandyan sa kanyang manual. Kaya pag bumili ka ng cellphone, sasabihin ng may-ari ng Samsung, before you use the item, you need to read me. Because the manufacturer has a thought, a plan, and telling you the information about the product. So tayo po ay product ng ng Diyos. Tayo ay product ng Creator. So, eventually, kung di pa po tayo naniniwala dyan, mag-discover na po tayo. We would like to welcome all the viewers all over the world, all women's out there. This is for you, and I'm so thankful for seeing you, viewing our live stream from India, from Abu Dhabi, and all over the world. Nakakataba ng puso talaga. Yung nandito lang tayo sa Pilipinas, napakaliit na Pilipinas, mas maliit pa, napakaliit pa ng Barrio Dos. Pero by the power of God, nakikita tayo. Salamat sa technology. Salamat sa ating mga eagles na heroes sila of faith kung bakit tayo nagkakarganito. It's all because na may mga VCF na talagang sumuporta all the way. Don't you know? Gusto kong ipaalam nyo sa mga bawat mga new fights, yung mga baguhan, o yung matagal na hindi nakaalam. Kaya paano naman tayo lalago kung wala tayong alam? Knowledge is the very foundation. Just like last night, I told you it's not the love that is the foundation of a marriage. We discovered that it is the knowledge of the love that we will be founded. Palakpakan natin ang Lord. The power of a woman. Paano natin malaman na tayo makapangyarihan? Sa panahon natin ngayon, parang naging slave na ang mga babae at nakita natin different mga scenarios na naging parang nabiktima. Yung iba nagkaanak na walang asawa, yung iba naman binubugbog, yung iba naman parang ini-slave, yung iba naman parang ang dami na lang na nakikita nating problema sa ating society because it originates from the word love. So love is has a different different meaning in this world and the word of God, the manufacturers, the one who authored love. Ngayon, bilang babae, we have to know where are we, saan tayo sa society, sino tayo, ano ang ating function, para mas maging, di ba, ang target ng Lord is He created us all to be happy. Why is it not we are not happy? Simply because according to the Bible, lack of knowledge, that's the reason why we did not use the plan of God for all of us is to be happy. After all this life, a short span of time of life here on this planet Earth, ang kabuuan ay kailangan magiging happy ka. That's the objective of God. For He created you for His pleasure. Hindi napiplease ang Diyos kapag ikaw ay nagdudurusa. Nagdurusa, ano pa ba yung term sa Tagalog? But tonight, I want you to fix your eyes in the creation of God, you as a female and male. So man po ay lahat, ginawa ng Diyos ay man. Sabi niya, Genesis 1:26 again, let us make man in our own image and likeness. Gagawa tayo, sabi niya tayo dahil tatlo sila. Sila po ay Father, Son, and the Holy Spirit who are one. Kailangan maintindihan natin ang Trinity.
the God whom we serve is three in function. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one. And they have in thought to create a man or a spirit like them. Let us make man in our own image. Image means character. And function means your function, yung kayang gawin ng purpose ng iyong existence. So ganun po ang sabi niya. So that's why sabi ng Diyos, you should be godly. Kung alam mong galing ka sa Diyos, dapat godly ka. Godly means katulad ka ng Diyos. So you should be thankful na, wow, nalaman ko ngayon pala, I am not just an ordinary person. I am like God. So I discover I have how many? 500 billion cells in my brain. Marami akong nasa loob ng aking katawan. Na-amaze ako nung na-discover ko ito. So, by that alone, masasabi mong, He must be a wonderful, wise God na gumawa sa akin. Palakpakan natin. Because if you're not aware of who you are, hindi mo ma-appreciate ang buhay na ito. Look at your neighbor. Nice knowing you. Nice knowing me. I'd like to welcome everybody. I-greet po natin yung aking kapatid, February 27 ngayon. Birthday ni Imelda Orbidelia Villegas. Happy birthday! So God bless you and hopefully that you continue your faith. No matter what, yung faith yan ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. So the power of a woman, I hope and trust that all my sisters are all listening also because they are also a woman. So hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo may nagkamali, ang Diyos naman natin ay hindi is not condemning God. He is a loving Father. I tell you, He's a loving Father. He's always there for us. Nung tayo nagkasala, nandun na siya, naghihintay sa atin. Talagang loving Father siya, no matter what. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Tayo lang ang nagbago. So look at your neighbor, I love you. Because of that, I love you with the love of the Lord. Kasi sabi ng Lord, if you love me, you should love your neighbor as I have loved you. Okay, so, anuhin po natin ang ating 126, sabi niya, ginawa. Sa 27, basahin natin lahat. Verse 27. Okay. Kaya nilikha ng Diyos ang tao. Tao sa English is man. Man is spirit. Therefore, ayon po daw sa kanyang kawangis at ang kanyang kamukha. Kamukha means ang kanyang kapareho niya. Na siya is spirito. Therefore, spirito pala tayo. Nung wala pa tayong damit, na katulad nitong katawan, ay pareho tayo sa Diyos kasi spirito tayo. And we learn from the Bible na ang mga spirit ay walang sex. Kaya hindi sila dumadami. Talagang created sila as exact numbers. Naintindihan ba natin? You should acquire more knowledge. Because you as being the representative of God, without knowledge, you cannot share. So what can you share is what you get. So kailangan po natin mag-receive para makashare tayo. Kaya yun ang ating natutunan bilang female, tayo ay kinuha, kinloan, galing sa man. Kaya napasabi ang lalaki na, wow, bone of my bone, flesh of my flesh. Yun ang iniisip ng lalaki. Kapareho ko ito. Pero nang namalayan niya na hindi pala pareho ang ating katawan when God made a clay and nilagay niya yung kanyang sarili. Ang spirit ng Diyos ay sarili niya, nilagay niya sa clay at nagkaroon tayo ng katawan. Yun po ang umpisa kay Adan. And then yun nga, sabi sa chapter 2:7. Let's go there. Genesis chapter 2 verse 7. Can you read?
Genesis chapter 2 verse 7, Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Amen. Okay, pakisabi sa katabi, yung hininga mo, yung ilong mo. Oh, hininga yan galing sa Diyos, palakpakan na. Ang dami nating pasalamatan. Araw-araw, uminga kayo, minuminuto, uminga kayo, hindi mo lang kayo magpasalamat sa Diyos. So, wala tayong reason para hindi magpasalamat. Hiningahan ng Diyos ang tao, ang clay. Kaya nagkaroon ito ng tao. Tayo ngayon ay living soul na mayroon ng suit, mayroon ng katawan. So, lupa ang katawan natin. Kahit anong ganda pa ng kutis mo, lupa pa rin yan. Lupang maputi, lupang brown, at lupang maitim. O lupang maraming kaliskis. So, lupa pa rin, di ba? So, yun, kailangan malaman natin, ma-acknowledge natin yung paano nag-umpisa ang tao. And then finally, nag-clone ang Diyos dahil sabi niya, it is not good for a man. M-A-N is a plural of spirit. It is not good for a spirit to be alone. Sabi ko nga, ang alone dito ay all in one. Kasi minsan lang gumawa ang Diyos ng katulad natin, minsan niya lang ginawa yon. Nagkuha siya ng nilagyan ng hininga at yun na. Kaya ang lalaki, makita mo, yun na. Sila yung mga isang salita lang, wala na maraming elaboration. Kaya nga magkaaway tayo lagi kasi yung babae madada, detalyado, ang lalaki naman period. 'Di ba? Kaya yun ang kanilang design. Kaya kung malaman mo na ganun pala talaga ang mga lalaki, mas maintindihan mo sila. Understanding is power. Kaya knowledge is the very foundation. Kaya pala, yung asawa ko magsalita, kunti lang. Pero pag maraming dada, mukhang nalilito siya sa kanyang gender. Sabi ng Diyos, ang female ay galing po sa lalaki. Yun po ang cloning na tinatawag, anything, tissue coming from you, you can recreate another you. Yun ang tawag ng cloning. Hindi na tayo magtataka. Doon pa lang sa Genesis, ay nag-clone na ang Diyos ng female from male. So, ang suit, tinatawag na male and female ay suit. Ang man and woman ay pareho. Parehong may espiritu. Parehong espiritu. Pero ang suit o ang damit is male and female. Yan tinatawag natin gender. Tingnan mo, ang mga lalaki ngayon gustong sumuot ng babaeng suit. Nandyan yung nagpapaopera, magpapalagay. Kahit anong gawin mo, talagang you cannot copy, Kahit na sabihin mo, magpa-opera ka ng breast mo, pero hindi mo talaga maano ang womb. Ewan ko may gumagawa pa ba ng womb ngayon para sa mga lalaki? May womb din sila? Meron. So, pero, at the end, malulusaw yan kasi so, wala kang katawan sa spiritual. Another kind of body is the spiritual body or yung pag wala ka na rito. So, babalik ka pa rin sa pagkalalaki kahit ilang operasyon ang kunin mo. Dahil spiritual ka, spirit ka, man ka. Ako din, man ako. Kayo, man din. Kaya spirito tayo. But we have a suit like we have womb. That's why we are called female because may womb tayo. Design ito for production. Our God is a God of purpose? Yes? Amen? Our God is a God of purpose. He does not do things or make things without a purpose. Everything has a purpose in His creation. Palakpak. At may purpose na hindi niya nire-reveal. Yan ang ating discover. May mga purpose na hindi niya nare-reveal sa iba. Right? So tonight, we're going to find out kung ano ba talaga ang role natin in order for us to be called a woman of power. So una, tayo po ay receiver ng similya, ng seed.
So kaya ang role ng female ay receiving from male. Ang role naman ng male is giving and giving to the female. So lahat ng binibigay ng male sa female, ang purpose ng female ay alagaan ito, i-multiply ito, i-incubate ito, i-multiply at i-present sa male na nagbigay. So multiplier tayo. Kaya if a man give a house to a woman, we can build a home. If a male will give us money for the family, we can cook food, we can buy some things for the family. You multiply what he has given unto you. Everything that the male or the man can give to you as a woman, we ought to multiply it. Sa lahat ng bagay. So, ang trabaho natin, ang role natin is receive lang ng receive. Ang male naman is give lang ng give. So, dahil kabaliktaran na po ang nangyari because of the flifter. Sino bang nag-flip dito? Diba si Satan? Kaya siya yung perverting. Maraming mga perverts ang talagang napaka-bold nilang magsabi na may karapatan sila. Diba? Pero tayong mga, ang mga Kristiyano, tamimi tayo, wala tayong power. Hindi tayo makasigaw na tayo ay makikipaglaban sa righteousness. Sila pinagkakpalaban nila ang kanilang karapatan bilang tao. Tayo, hindi tayo nakikipaglaban sa ating righteousness. Yan ang mali natin. Sabihin mo sa katabi, magmula ngayon, may boses ka na. Come on, women, come out from your shell. When you learn, pag alam nyo na kayo ay may role, talagang tatayuan nyo yung role nyo dahil binigayan ng Diyos sa'yo, authorized ka to do that, then you have the power to really do your role. Dahil sisingilin ka ng Diyos pagdating ng panahon kung anong ginawa mo sa Kanyang binigay sa'yo. Alright, so, know your place. Ito yung mga sinasabi ng Eastern people, Western people ngayon. Ang Western people about sa women. Para sa kanila, ang women ay slaves. Ay, yung mga men doon, lalo na sila ay merong sinasabi, may pera, president sila or whatsoever. Sabihin nila ang wife nila, okay, you leave the room kapag may kausap sila. You leave the room or you do the other way around. So yun po ang mga mistreatment sa babae. Sa panahon ngayon, mas worst dito sa West, no? Mga babae parang mga slaves. At nakita ko rin sa Taiwan. I went there sa Taiwan. Thailand pala. Ang mga babae doon sa umaga, talagang nag-aarado sila. Sa gabi, nag-makeup sila para ibenta yung mga sarili nila because they have the notion na ang mga babae ay slave. Hindi katulad nung araw, before the World War II, ang mga babae, talagang may rules sila to keep, you keep the home, ang lalaki naman, I will work to earn money, that's my job, and your job is to keep the home. So yun, kaya wala ang divorce noon dahil respetuhan ng roles. Sa ngayon, sa ating ngayon na generation, napaka-chaos na po. We need to sit down and talk about these women. Ano ba ang meron sa woman at hindi natin na-build up ang ating family to be a good contribution for our society. A nation is composed of society. And family is a small unit of a society, and this society composed our nation. So what we are building in the Philippines ay ito na nga ang nabuild sa atin dito, corrupt, idolaters, at yung mga general na makikita natin. Lalong naghihirap yung mga tao, yung mga lalaki natin, halos ngayon wala silang trabaho,
It's all because of uninformation. Uninformed or mali ang information. Kaya ito po ang Bible, the manuscript or the manual of our Creator, na balik tayo doon sa pinaka-basic na kung ano ba ang purpose ng female. So, female must be the receiver. Ang purpose po ng female, kung bakit dinesign ng Lord na ang male at ang female ay magpartner, for all that God created must come out. Hindi lalabas sa loins ng mga man, mga lalaki, ang lahat ng mga spirit na nilagay ng Diyos dyan without a female. Kaya we play a big role in the creation. Hello? So, ano po ang magiging problema? Sample. Ang mga babae ngayon, hindi na yung naghihintay ng lalaki, kundi sila na yung nag-hunt ng lalaki. Binaliktad, perversion. The mind of people nowadays, because of lawlessness, because of, yung malayo sa Diyos ang ating mga isip. Kung anong ginagawa ng iba, ginagaya natin. So, yun ang nangyayari. Wala tayong originality. Kailangan balik po tayo sa salita ng Diyos at ang sabi niya kung paano tayo ginawa niyan sa Genesis 2:7. Let's go 2:15 para malaman natin kung ano ba ang dapat na information makuha natin. We need to know the male and female, the difference and their function so that we can identify kung saan tayo, ano yung role natin at bakit nagkaganito tayo. So now, in solving the problem, you have to see the problem. You have to sit down and see the problem. Ano bang problema? So that magkaroon tayo ng solution sa problema. 2:15. Genesis 2:15. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Okay, ang tao po ay man's spirit. So, nilikha niya si Adan, di ba? Doon sa ano. And then, ang unang ginawa ng Diyos ay inilagay niya sa garden. Garden means work. Look at your neighbor. Pagkatapos ng nilikha, trabaho agad ang sinabi ng Diyos. Garden of Eden. Actually, Garden of Eden is not found here. Walang Garden of Eden. Ang ibig po sabihin, ito ay spiritual. Garden of Eden is in the presence of God. It's the ambience, the atmosphere of God is what we call Garden of Eden. So, ibig sabihin, ang man, ang lalaki, ang unang command ng Diyos sa kanya ay maghanap ng trabaho. At nilagay siya sa presensya ng Diyos. Kaya mga young people, kung kayo ay nililigawan, ang unang tanong nyo sa kanila, kayo ba ay worshiper? You should bring the presence of God. Dahil yon ang sabi ng Diyos. Ang una ginawa ay ang man, ang spirit. You're all spirit inside the first Adam. So, ang unang ginawa, nilagay sa presensya niya. In other words, ang lalaki should be the one who will bring the presence of God in their homes. They will be the one to teach dahil developer siya. He will be the one to provide. Sa Garden of Eden, ano bang gagawin ni Adan doon? Mag-till? Mag-develop? Yun, sabi niya. 17. Okay. Ulitin natin. 2:15 pala. 2:15. Genesis 2:15. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Okay, so para mag-alaga ng assignment ng Diyos, ang lalaki, ang male, because he is the president of the home, siya ang inatasang magturo ng salita ng Diyos. Familiar dapat ang lalaki sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, siya ay worshiper. Napakahirap pong maghanap ng worshiper na lalaki ngayon sa mga babae.
Yung mga babae ngayon, kahit ano na lang. Hindi, ang sabi ng Lord, dapat maghanap ka, or pag may bala kayo mag-asawa, I know it's so hard for us to look for somebody who are worshiper. But that's the reason why God wants you to be a worshiper, so that He alone, tandaan nyo, siya yung nagkukontrol ng buong mundo. Huwag kayo mag-asawa, kayo lang nakita nyo sa New Gun. Oo. There are so many people all over the world. Ipaparade ng Diyos sa inyo ang inyong maging asawa, and it's up to you to choose. Yon, klaro. Number 2 yon. So, 16. Ang una, ginawa ang tao, and then nilagay sa garden. Lagay to work. To work, to work, to work. Huwag kayo mag-asawa, walang work ang lalaki. Oo, devastating, walang trabaho, ginasawa ninyo, at kayo ay titira sa inyong mga nanay. So, advise that to your children. Kung tayo ay may failure, so we have to accept, and then our next generation will not do it again. Okay? Verse 16. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Amen. Sapagkat sa oras na kinain mo ito, tiyak na mamamatay ka. Okay, there is a command. Alam nyo, ang Diyos mag-command law, pag inyong binali niyan, mamamatay kayo. That is the consequence. When God commanded something and then you do not do it, you die. Because that is the law. Kaya ang lalaki kasi sila at talaga ang ginawa na president, sila yung kinumand ng Diyos, inaalam ang lahat ng gusto at hindi gusto ng Diyos. Simplified lang na kainin mo lahat except ito sa the tree of knowledge of good and evil. So hindi babae ang binigyan ng command, ang lalaki. Alright? Third, ano yon sa 17? Anong ginawa ng Diyos sa creation? 16 to 17. So, ayun sabi niya, nilagay siya sa garden to work, and then, parang function niya is to feed. Ang lalaki talaga ang mag-feed, mag-supply ng kailangan ng kanyang household. Kaya nga, unang, hindi babae ang binigay ng Diyos sa lalaki. Mali yung ating pagkaalam, binigay ka ng Diyos sa akin. Ikaw, sa akin. So, mali po yun. Dahil ang Diyos ay nagbigay siya ng garden to tell or work. Alam, magtrabaho siya. At una niyang binigay sa taong ginawa niya ay ang kanyang presensya. Dapat aware ang lalaki na ang presence ng Lord, yung atmosphere ng presensya ng Lord. Aware na aware siya. Para pag magkaroon siya ng pamilya, siya ang magdadala sa pamilya sa presensya ng Panginoon. In other words, siya yung mag-feed, siya yung magdidilig, siya yung mag-Bible study sa kanyang asawa, siya yung magbigay ng teaching sa kanyang mga anak. Yan po. Then 18. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. So, if we go deeper, pag nasa plot lang, talaga ang tingin mo, gumawa siya ng babae para ibigay sa'yo. No. You go deeper, maintindihan mo, ang ginawa ng Diyos ay, lahat ay ginawa niya ay, gumawa siya, he make man like him, spirit. And then doon nga, in-explain kanina na nasa loob din ng men ay lahat tayo. Yung isang spirit na ginawa niya ay lahat tayo nandoon na. All in one. So, na-explain ko rin na hindi lalabas ang all in one kapag walang female. Dahil ang female ang cause kung bakit lumabas ang mga tao 9 billions in this planet Earth. Without a womb, how could you deliver children? So, yun ang role natin. That's why, tama lang na we have to be the queen.
We have to be the apple of the eye ng man. Dahil sa babae, na ilabas ang lahat ng nasa kanya. Hindi lalabas ang nasa kanya kung walang babae. Alright? So, palakpakan natin ang Lord. Kaya ang male to male ay hindi lalabas ang creation ng Diyos sa male to male. Alright? Or woman to woman. Pareho silang may womb eh. O, ano yung i-germinate dyan? Kung dalawa kayo, babae. Intindihan ba natin? So, I don't care kung ano pong business ninyo. Basta ako, I just do the business of God. So, sabi niya dito na lahat tayong mga babae ay very special and powerful. Paano tayo naging powerful? Yun nga, dapat nating malaman na tayo ay may role. So, ang babae must be protected. Lahat tayong mga babae, woman belong to a man. We belong to a man. Hindi tayo dapat magpabilong-bilong sa woman din. Ibig sabihin yung mga caresses, mga affection, hindi natin yan dapat nakukuha sa kapwa natin babae. Kundi sa lalaki lang. Dahil ang babae at lalaki ay yun ang tinalaga ng Diyos to produce. Palakpakan natin ang Lord. So male, from making a man in plural, God wants one body with everybody. Everybody is in one body. That's why notice ninyo, may kanta tayo, we are one body in Christ. So ma-relate po tayo na si Kristo ang ating Adam. Or second Adam. The church is the wife. Na doon pa rin, ano pa rin ang Lord? Consistent sa kanyang principle. Palakpakan natin ang Lord. If you want to know who you are, know Christ. Because everything is in Christ. So, Emmanuel, yun nga ang sinabi doon, may Emmanuel. Ano bang Emmanuel? Ang Emmanuel ay Diyos in person. God is with us. The Holy Spirit is in person, personality. So, siya ay nasa atin, is a man. Son is a man. Jesus was a man. Siya yung yung groom. Tayo yung bride. The church. Talking about spiritual. Physical, na gumawa ang Diyos ng physical, kasi nga, ang purpose natin ngayon ay mag-team tayo ng lalaki para mag-manage daw ng buong planet Earth. I hope na nakikinig ang asawa ko para malaman niya kung saan siya nagkulang. Lahat ng mga lalaki, kailangan malaman ninyo ito. So, hindi maganda na basta na lang tayo nag-exist na parang lang. We need to do our roles. Para naman lumabas tayo dito sa lupa, walang sisihan, nalaman natin, yun palang role ko. So, you can say, Lord, I did my role as a woman. Palakpak. So, first question for female is, do you love God? Kapag may nanligaw ang mga babae, mga lalaki sa inyo, ang unang tanong hindi, do you love me? No. Do you love God? Then say, sorry Lord, sorry, hindi ko malang natanong yung aking asawa. Alam nyo ba, yung mga boyfriend ninyo nung araw, hindi, wala sila sa Diyos eh. Kaya anong nangyari sa atin? Ano nangyari sa buhay natin? Kasi wala nga sa Diyos yung ating napangasawa. At tayo wala din sa Diyos. Talaga nag-suffer tayo, di ba? Bakit hindi natin maamin? O, palakpak. So, the most dangerous person or man, the most dangerous man is without Christ. Tandaan nyo yan. Mag-asawa kayo kasi kinukonsider nyo. Kasi sabi niya, may Bible naman siya. Ano naman siya. Pero kailangan po nating malaman talaga na sila ay worshiper dahil si Satanas ay hindi maka-worship. Makabasa lang ng Bible. May Bible si Satanas, merong druga sa likod ng Bible. Diba? So, number 2, ang dapat malaman natin ay male need work. Yan ang sabi doon.
he has to get a job. Kasi mag-asawa, bago mag-asawa, dapat may preparasyon. Yan ang unang preparation. Ito ba mga mapapangasawa ko ay may Diyos? Siya ba ay worshiper? O sakaling magkaanak kami, dadali niya kaya sa Diyos ito o dadali niya sa impyerno? Naisip mo natin yan noon? Hindi, di ba? Alright. So, pangatlo, develop skills. Including you. The man should develop the wife. Kung ang asawa, kung ikaw ay kulang ng kaalaman, they will send you to school, mga ganun. I-develop ka niya kasi asawa ka niya. You are under his authority and management bilang head of the family. Kung hindi man nangyari yan ngayon, natural dahil hindi pa natin sila kilala. Pero at least nalaman nyo ngayon na may responsibility pala tayo, may responsibility much more ang men. Okay? So kaya nga po, nawala na tayo ng male. Pumunta na sila lahat sa female. Dahil ang babae ngayon talagang nakipag-compete sa lalaki. Sa larangan ng paghanap ng pera, kuwi daw kayo pag mas malaki ang inyong income. Kasi aside from the man will tell you to take good care of the children, and he will tell you also to pay the tuition fees of your children. Pakidala mo na lang yung kuryente natin at saka yung natin. So wala nang role ang lalaki. O ikaw pa nagluluto. Ikaw pang mag-nurse ng baby. Tapos they will push you to work. And then ikaw pang magbabayad ng tuition. Sabi ng lalaki, wala na pala akong role. So, that's why marami pong nangangabit. Dahil talagang kapabol, kahit na wala sila maraming pera. Ang mga babae kasi ngayon talagang nagko-compete din sila in terms of money, in terms of responsibility. Ang akala nating mga babae, papalakpakan tayo ng mga lalaki kapag tayo ay gumawa ng kanilang responsibility. Hindi pala. Oo, mas lalo silang nawala ng place, and so therefore, ang tendency magbaback off sila. Okay lang kung hindi sila magpa-parlor, kasi nakita nila yung asawa nila, parang chong din eh. Parang, marunong ka ganyan, ako rin, marunong din ako ganyan. Ikaw, may income din ako. So, ano pa ba ang iro-roll ng lalaki pag kinuna ng mga babae ang roles? Hindi natin binigyan sila ng pagkakataon na magawa nila ang role nila bilang lalaki. Just let them know kung nasa ganun tayo. At least, nakarinig sila ngayon, marinig nila, at ikaw alam mo na rin, this is not to accuse your husband, ikaw, ganyan. Mamaya sasabihin naman, ikaw din. Away. So, kailangan, mind your own business. Gawin mo yung part mo, gagawin din ng lalaki ang part. And remember, we are equal. Kaya maraming issue na ang babae hindi dapat mag-preach ng gospel, ganun, kesyo, ganyan. And sabi ng Lord, walang gender sa spirit. Walang gender, pantay-pantay tayong lahat. Hindi, nagkaiba lang tayo sa suit for a purpose of multiplication. Kaya nga may babaeng president. Hello? In terms of office. Pero ang problema naman dito sa physical, kung kayang mag-CEO, ako din. So, tagisan. Kaya anong nangyari? Nagtatagisan sila ng role, and then finally, nandun na yung competition. Hindi na love ang iiral, kundi patagisan ng kung ano ang kanilang magagawa at magmalaki. Kasi pag nagmalaki ng isa sa atin, hindi na tayo pantay. Look at your neighbor, pantay tayo, babae, lalaki. Okay? But, kasi ito po ang mali ng ating mga tradition, Pag babae, timplahan mo ako ng kape. Yung aking sinelas. Paliguan mo yung anak natin. Magluto ka na. So, ganun po ang ng babae, which is hindi. Kaya ngayon, kung naalam nyo ng role ninyo, hindi kayo papayag na slave kayo. Amen.
It's good to know the truth para tayo ay respetuhin at magrespeto din tayo sa kanila. Kung ngayon ay wala silang trabaho, bring them the Word of God. Pilitin ninyo na makapagsimba. Yun lang kasi si Lord lang na makapabago sa kanila. Amen? So, parehon man lang tayo, pareho tayong nagkasala. Medyo mali yung entrance natin. Kaya ang maganda dito, upon knowing the truth, may pagkakataon pa. Sabihin mo sa katabi, may chance ka pa na baguhin. Amen! Yan ang mabuti kay Lord. Okay, God, every man inside, He should be the protector. Protect yung bang ano, yung mga, yan lang yung tatay, ang ano ng tatay ay talagang nagpo-protect siya. Ang sabi ng Diyos, leave your mother when you found a wife. Hindi niya sinabi na ang wife ang mag-live sa parents, sa father. Ang wife pala ay nag-move to another father. Kung ikaw ay nagpakasal sa asawa mo, you move to another father. But the husband should leave their father and their mother. Because they will create their own, mag-umpisa sila ng sarili nilang buhay, ng sarili nilang pamilya. Okay? So, do not touch the tree, sabi doon. God made the male His word. So, ang lalaki as the president of the family, sila yung tingnan mo, si Eva, kumain ng yung hindi pwedeng prutas. Nung kinain niya, tinatch niya, wala nangyari. Kinain niya, wala rin nangyari. Pero nung binigay niya sa kanyang asawa at kinain ng asawa niya yun, nawala na sila sa Garden of Eden. Why? Because the command is to the husband. Kung ano ang kapalpakan ng isang pamilya, it's all because of the husband. Hindi natin sinisisi. Pero ang maganda ngayon, dahil tayo ay nasa modern technology, mas maraming alam ang babae kaysa sa lalaki. You need to go back to the original. Kung sakali ako, mas marami akong alam kay Pastor Alfredo. Remember, my role is a helper. I should help a man to produce his manhood. That's my role. Marami akong alam, hindi ko dapat ganunin ang husband ko, kundi tutulungan ko siya. Nalalabas yung talagang original na siya ang may alam ng pamilya. Palakpakan natin ang Lord. Helpers tayo. Look at your neighbor. Helpers tayo. Ang maganda sa helper ay mahaba ang ating pasensya kasi tayo ay extra mile. Diba? Ang lalaki walang pasensya, tayo ay libu-libong milya ang pasensya natin. Yun ay binilt in ng Lord. Aside sa wow na figure na binilt in ng Panginoon para sa lalaki, lahat ay wow para sa lalaki. Kaya behind the man is a woman. Hindi pwedeng magmalaki ang man. Ganito na ako. Makita mo yung lalaki na walang babae sa likod niya? Wawa. Hindi na asikaso, palaboy, gano'n, walang saysay ang buhay nila, gano'n. Because the role of a woman is very, very important to a man. Tandaan natin yan, mayabang tayo mag-divorce. Pero tingnan mo yung mga mukha na mga nag-separate. Parang manok na nabasa. Pero kapag ang mag-asawa ay they fight to be together, kasi mas maraming magawa ang mag-asawa kaysa mag-individual kayo. Pareho kayong mawalan. That's why walang divorce sa langit. Palakpak. Are you happy that you know that? Young people? Oh, di ba? You're so blessed. Alam niyo, hindi namin ito narinig ng edad ninyo. Wala. Kaya dapat kayo excited. You should not be in a hurry. You have to read books for your children, unborn children, para pag naman ay well prepared.
Kaya blessed yung magiging anak ninyo kapag well-prepared kayo. So, sabi niya dito, to get him out, whatever the plan of God is, we have the biggest and important role as a female. Walang lalabas, kahit yung lalaki, marami silang potential, marami silang abilidad. Si Pastor Alfredo, maraming abilidad. Pero kung wala ang babae, ay hindi niya maipalabas ang lahat. Sabihin na natin hindi siya engineer, pero lumalabas yung mga... Oo, minsan sobra pa siya sa engineer dahil lumalabas yung mga talent, ability, because there is that partnership. Remember, when two agree, there is power. That's why female are powerful to bring power to a man. Man's power cannot come out without female. Without the partnership of female. Kahit sabihin mo nga sa akin kung sino mga president dito na walang asawa, mga divorcee na powerful sila. Except lang yung talagang nagpatapang-tapang katulad ni President Duterte. Naintindihan natin? Sample natin yung ex-president natin. Kahit anong sabihin mo na ikaw ay president, pero you're not a good model of having two wives. Nasagutin mo rin naman yan sa Lord eh. Yan, tapos sasabihin nila, oh, wala kang pakialam, mind your own business. Ganon din sa impyerno, mind your own business. Sa langit, hindi eh. We mind the business of God. That's why it is our duty to teach the people of the Philippines what is right. We keep fighting for right. Kaya nga eh, kahit anong solve mo naman ang problema, hindi talaga masolve. May nasolve ba na problema sa atin? Wala naman eh. Dahil, if it is not right, it is not right. You end up wrong pa rin. Kahit sabihin natin marami kang drama na ginawa, ang ending wala, hanging. Not unless patunayan na kahit anong tapang mo, ang Diyos pa rin ang masusunod because ang Diyos ang gumawa ng law. Amen? So, what would be the effect kung dalawang asawa mo, tatlong asawa mo? Talagang kaguluhan. And here you are, you're telling people na let us fix tayo ay. Kaya nga, makita mo, natawag natin sa ating mga asawa ay papa, daddy, sila naman. Because yun nga, ang hinahanap ng babae, ng female, ay yung mabilong. Kaya we women, ay gusto nating may comfort, may warmth. Na na-misinterpret lang natin sa sex. May mga ibang babae, napaka-cheap na, kahit na kunting init na lang, okay na sa akin kasi hindi naman, ayaw mo sa akin eh. Sige na lang, kahit kunting init, patikim naman, parang gano'n na lang. But God didn't intend it that way. He wanted you to have your own husband and you become a wife of somebody para doon yung maranasan ang tunay na plano ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng fornication. Kasi fornicate kayo ng fornicate, yung next na generation, ganun din eh. Kung anong seed na ini-experience niyo, ganun din ang maano ng next generation. Hanggat hindi natin na-correct yan, ay tuloy-tuloy ang pagdanak ng poison sa Pilipinas. Kung talagang totoong magandang mamamayan ka, you should get out from corruption. Because number one na problema dito, corruption. Alam natin yan. So, lahat ba na tao walang corrupt? Corrupt nga tayo lahat eh. Kaya lang, pag hindi tayo nagbago, walang mangyayari sa economics natin. Palala ng palala. Yung corrupt ka nga eh, di mag-corrupt din ako. Saan mangyayari sa Pilipinas? And let's us get out from the realm of world and go straight to the presence of the Garden of Eden, where the presence of God is there. Amay, palakpakan natin ang Lord. So, leaders, the male and female are equal, but the male and female, man and woman are equal. Male and female are totally different. They are complementing each other.
Totally different sila. But the men and women are all designed to be leaders. Kaya nga sabi niya, let us make man in our own image and likeness and let them manage the whole earth. Kaya ang mga lupa talagang imamanage natin, both men and women yan. Palaguin, magtanim, mag-harvest. Kung ano nung kita natin dito sa planet Earth kasi ito ang ating inheritance. We have responsibility. Naintindihan ba natin? Kung ang iba, may ibang business. So, sabi dito, leader tayo, cultivator, ang male, teacher, giver, and is the source. Kaya pag may kailangan, di ba, ako laging dependent ako kay Pastor Alfredo sa mga wala akong alam diyan sa mga pako na yan, mga na yan. Kaya very responsible yung husband ko about that. He does his role about that. In fairness, hindi perfect. May mga portion lang na nakita ko sa Bible, matutuwa ka eh. Ang husband ko talagang responsible siya being a father. Not only to the children, but to me. As a wife, talagang naging father siya. Kapag talagang kailangan ko na yung nandyan yung warmth niya, na sasaluin niya, kung ano na yung problema mo. Ganun yung role ng male, okay? Aba, kaya nga Aba means father. Ang tawag natin sa ating mga daddy, papa, because they are the source. They are also the sustainer. Aba means sustainer. Aba means father. Aba means source. Is the source of everything in a family. So, we came from male, men, women came from male. This is our source. Is our Abba. No woman. Okay, woman came from man. Like Christ produced church, the body, his body. Real woman is not looking for a lover. Because if you're looking for a lover, you're good for sex. Lover in this world is, you're the lover, my lover. So, if is the lover of your soul, it must be Christ who is the lover of your souls. Okay? So, a partner. For this cause, kaya nga meron tayong mag-asawa. Some of you are already valuable dahil naramdaman ng iba na yung value ninyo as asawa, talagang once ang male, na i-value ka na bilang asawa, you are blessed. Because it came from God. Because God value you as a woman. Talagang dinisign tayo, binilt in tayo ng Lord with such a power that can bring forth His perfect plan. Bawat isa sa atin, ang male may role, ang woman may role din. Kaya nga sabi ng Lord, tayo ang pinaka-most powerful, dangerous species. Kung ang mga animals ay species, ang man or soul is spirit is species, ang species, tayo ang pinaka-dangerous sapagkat influential tayo. Dinisign tayo ng Diyos na makapag-influence tayo ng ibang tao. So saan nyo ginagamit ang influence ninyo? Use it for the glory of God, yung ating influence. Some of you are already valuable. Bakit pinatay mo pa? Init? Live po tayo. Namatay kasi ang ilaw. Kapag namatay ang ilaw, walang power. Look at your neighbor. Do not put off the light. Because the light is power. So, sabi niya sa Isaiah, hello, woman. Woman, you are designed to be in the spiritual realm. You are designed to be a producer. Magpuproduce tayo ng binigay ng asawa natin. Christ is the husband. We are the church. Magpuproduce tayo ng seed
ng salita niya. So, receiver tayo. So, dito naman sa church is male and female is called church. The body of Christ, the bride of the groom, Christ. May sense ba? So, kaya nga, sinabi ni Isaiah, balik tayo sa 9:6, Isaiah. For the son or the baby, okay, sige. Isaiah 9:6, ito po ay nare-relate po sa ating pagkakilala ng ating identity as male and female and the plan of God. At dito natin makikita ang picture, okay? Dito na tayo magpa-part. Isaiah 9:6, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang nanggangama at prinsipe ng kapayapaan. Everlasting Father. So He's the Son. He came to be a human, and yet He is still Father. Kaya huwag kayong magtaka, bakit asawa tapos Father? Because the function of a husband is a source, provider, sustainer, protector, and actually, it describes the Father. That's why it's Jesus Christ, it's Jesus who is the Almighty Father. All-powerful, everlasting Father. So since the beginning up to the end, He's the one. And at the end, pag bumalik tayo bilang mga espiritu, dahil talagang pag mawala na tayo sa ating suit, balik tayo, wala nang male and female. We are called all men. And so, anong mangyayari doon? Hindi na tayo magpuproduce ng tao. Exactly kung ano yung napili na, yun na yung maging forever and ever. So, walang competition. Sa kingdom ng Diyos, walang divorce sapagkat walang competition. Nangyari lang po ito ngayon dahil nagkaroon na ng competition between men and women. So, kaya hindi kayo magtataka bakit maraming mga bakla? Because they are, nalilito sila kung ano ba talaga ang role nila. It calls for a role. Usually, yung mga naging bakla sa ating mga family, yung inuutos-utusan ng nanay, maglaba, magplantsa, ganun. Kaya lumaki sila, they are doing the role of a mother. Kaya makamother sila. Oo. Wala silang balak umalis sa mother. Nakita niyo si Buya Bunda, walang balak. Kaya minahal niya talaga yung kanyang nanay. Example lang po yan. Hindi tayo nag-ano ng tao. Kasi paano magparabol kung di natin ano? We love all the gays. Mahal natin sila bilang tao. Yun nga, sabi nila karapatang tao. Ito yung karapatang tao mo, malaman mo kung sino ka nga ba talaga. Alam mo, pag philosophy, kayo, yung idol kayo, nawawala kayo sa sarili niyong identity. Kaya may identity crisis. Paano pag kayo ay celebrity, lalo na nasa artista kayo, yung inyong mga imahin ay binabago-bago, you sell out your image, ganun din sa politics, kaya hindi mo na alam ngayon at the end, katapos mo nagkapera dyan sa kakabinta mo ng iyong image, hahanap ka talaga ng iyong original. So you found out, hindi ko na alam. Sabihin mo sa katabi, huwag kang mamatay nang hindi mo na alam. Okay, let's grow and then find the reality kung sino ba talaga tayo, function natin kung anong binigay ng Diyos sa atin dahil hindi nagkakamali ang Diyos. Usually, ang iba, pag ayaw nila, mali yata ang Diyos, hindi ko naman gusto ito, gusto ko yan. Sabi ng Lord, He knows everything, right? So, kaya kanya ginawang lalaki sapagkat may purpose siya sa iyo. Hindi siya nagawa ng lalaki para mag-beauty parlor. Hindi siya gumawa ng babae para gumawa ng bahay. Hello? Purpose. My power and purpose. Purpose will bring you to the reality of who you are and you can enjoy whatever God has given you.
Magandang gabi po sa lahat ng mga women's. You start to be a woman of faith. If you are a woman of faith, you will enjoy because you discover that you are a very special species. Kaya nga tayo, may beauty yung napapawaw ang lalaki kasi special talaga tayo na ginawa ng Diyos. Amen. Kung sundin lang natin yung pagkababae natin, we are bringing the beauty of God. It's not because of your lipstick, of your shoe, but it's inside. Meron tayong specific na built-in ng Diyos, na binigay ng Diyos for a purpose ng ating pagkababae. Now you learn to love yourself. Kasi pag i-hate mo ang self mo, maglalaki ka. Look at your neighbor. I learned to love myself. I am a special species created by God, expressing the beauty of God. I love my being a woman. Okay, shall we sing that song all together? So maraming salamat po sa inyo mga viewers. Sa susunod po ng ating conference, we'll talk about the purpose and the power to apply in this generation. We need to spread the gospel, the good news of salvation, that all women out there ay matapos na po ang inyong mga identity crisis. Tama na yan because tayo ay nahihirapan na. Come out to the open and God is going to give you power. He is going to give you power to be a woman. A woman created by God for His very purpose. Oh, look at your neighbor. I like myself. Alright, created by God, right? So, pag uwi ninyo, ibang-iba na kayo. You should love yourself first. Kasi hanggat hindi nyo tinanggap ang sarili nyo, lagi kayong nasasaktan, lagi kayong nakikinig ng mga chismis. Huwag kayong makinig ng chismis ng iba. Makinig kayo sa source na manufacturer ang inyong purpose. Pag ginawa nyo yan, you will be the happiest person ever. Congratulations sa pagpunta nyo rito. Umpisa ngayon, ang bahay ninyo, ang inyong pamilya will never be the same again. How you handle your children, turuan ang ating mga kabataan, kung ano man yung mga mali natin, hingi tayo ng tawad, at sabihin natin sa kanila, ganito anak, show them the manual. So that yung manual na yan ay magbibigay ng direction para sa inyong generation. Nagkamali na tayo hindi na natin yung mabalik. So all we have to do is to have another one. God will give you another one, another chance to live a happy life. So, katulad ni Pastora, I am determined to be happy until I die. Look at your neighbor. Ikaw, ano ba plano mo? Mabuhay kang maligaya o sorrowful mystery? You have to be happy. You have the right to be happy. At sabihin sa mga asawa, I choose to be happy. If you want to be happy too, you have to make a choice. So let's partner together to be happy together. All right, so let's pray. Father, thank you for this wonderful conference. May you just continue to ignite every woman out there sa mga schools, lahat ng mga nanay na alam kong nagkakaroon sila ng problema sa kanilang identity crisis, ang kanilang mga sufferings bilang babae. This is the answer. I pray for Pastora John, all the leaders of this women conference na to, na from time to time, every month, magkaroon po kami ng ganito para tuloy-tuloy ang paglago namin bilang mga babae na may role na napaka-importante sa society. Father, we thank you, we love you, Lord, and we know ikaw itong nag-lift up sa amin ngayong gabi, na naramdaman namin ibang-iba kami. We are special. No matter what others will say, we believe in you, that you created us, you built us up into a wonderful, wonderful woman of faith. God, thank you, Lord. We love you. We love you so much. We worship you. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Dapat talaga overwhelmed ka, thank you kay Lord, di ba? Alright, so we'll sing together. Meron po tayong theme song for this conference. Alright.
Join us, all women all over the world. Hallelujah. Touch your neighbor, left to right, and say, we are the women of faith. I love you with the love of the Lord. Women of faith. United in God's love, sisters in praise, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. Hold hands. Okay, here. We are women, Hold hands tayo. women of faith.